mabuti. Sampol po ng lamang kati, balot. Makain ng balot. Amen. Pero sa iba po, yung balot, eh, hindi po sila kumakain, ay labag po sa kanilang pananampalataya. Yun po, no? Mga pato, kasi may biyak ang paa, baboy, may biyak ang paa. Yan po yung mga lamang kati, no? Sinasabi ko ni Apostle Paul, pero kapag ikaw ay mature na, alam mo na, no? Ako'y sabi din ng Panginoon, kung ikaw ay kumakain, kainin mo ng walang pagtatanong. Okay? At magpasalamat sa Panginoon. Then verse 3, sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo ay may mga paninibugo at mga pagtatalo. Okay? Hindi baga kayo'y mga salaman, kaya po yung mahilig makipagtalo ay namumuhay pa sa laman. Hindi ba kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Yung normal na lakad ng mundo, yan. Kaya tanong niya, kung gayon, kayo ay mga bata pa sa pananampalataya. Kaya ako'y narito, magsasalita sa inyo, sabi niya Apostle Paul, bilang, anong sabi diyan? Bilang, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. No? Then verse 4, sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos. Hindi baga kayo mga tao? Hindi ba napakababaw po yun na pagtalunan? No. Ay ako kay Brother Cesar. Ay ako kay Brother, kay Sister Irene. Hindi, kay Sister kay Sister Bernice. Sabi ko ng Bible, napakababaw. No? Pagpapakita ng immaturity. Kaya sabi niya po, kasi ito yung ito po yung pagkatalo po nila isa sa Corinthian Church. Parang kumbaga, ay susunod lang kami kasi sa kanya ako. No? Ba't naman ako susunod sa kanya, hindi naman ako sa kanya. Okay? Nakukuha niyo po, actually meron po dating ganun na member ko dito. No? Amen. Itinataas niya lagi ang kanyang sarili, no? Pero hindi, no? Napakapahit, immaturity. Lahat po ay sa Panginoon. Iaalay natin sa Panginoon. Bakit po? At sabi ko ng ating binasa, oo, bunga ka nga ni ano, pero hindi naman yan lumago kung hindi diniligan ng Panginoon. Amen, amen. Okay? Ang lahat po, sabi ko ng ating binasa kanina sa verse 6, ako ang nagtanim, sabi ni Apostol Pablo, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Nakuha niyo po? Amen. Kaya sa bawat church po, kung lumalago man, lahat po ibigay natin sa Diyos ng papuri. Hindi wala tayong kukuning truth. Hindi kahit kunting truth na kawalhatian sa Panginoon. Always glory to God. Amen? Amen. Alam niyo po bakit po? Time will come, kanya-kanya po tayo ng pananagutan. Time will come, sa atin naman po hanapin ng Panginoon. And time will come, kanya-kanya po tayo ng reward. Okay? Kaya sabi ko ng verse 5, ano nga si Apollos at ano nga si Pablo? Sabi ko mismo na Apostol Pablo, mga ministro na sa pamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa sa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Kahit tinatangin man yan, okay lang po, po. Kahit tinataniman po natin lahat ng mga talim natin, kung ayaw ng Diyos palaguin, lalago po ba? Okay. Hindi po lahat ng nadidiligan ay lumalago at nagbubunga. Tama po ba? Alam mo ba po, kung ayaw ng Panginoon na palaguin, hindi lalago. Sa palayan, di po ba? Kahit po supply ng tubig, ang daming supply ng tubig, kung ayaw ng Diyos palaguin, hindi lalago. Okay?
Sige po, no? Para tayo po ay lumago, ang kailangan natin salita ng Diyos. Amen? Amen. Wala namang ibang masing nagpapalago sa atin, kundi salita ng Diyos. Kaya after po na tayo makakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, ang next po na gawin natin ay mag-aral ng salita ng Diyos. Saan? Sa church. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos para tayo po ay lumago spiritual. Yes, nakakatulong po yung mga kapatiran natin sa Panginoon para tayo lumago. Pero dapat hindi nakadepende doon. Tayo po ay lumipende sa salita ng Diyos. Okay? Para tayo po ay lumago. Lumago spiritual. Para hindi tayo lumakad sa laman. Ito sinabi ni Apostol po. Para tayo magpatuloy po, no? Sa paglago, iwanan natin mga bagay na sa mundo. Tahakin natin ang panibagong buhay kasama si Kristo. At ang gabay po natin walang iba kundi ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Iba po kasi ang prinsipyo ng mundo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang prinsipyo ng mundo ay lagi pakabig sa sarili. Self-interest lagi po ang prinsipyo ng mundo. Pero ang prinsipyo ng Biblia ay para sa kalwatian ng Diyos. Kapag nalulhati natin ng Diyos, sabi ng Bible, ibibigay na yung nasa ng ating puso. Kaya ang goal po natin, lugurin natin ang Diyos. Para ipagkaloob ng Diyos yung nasa ng ating puso. So, salita ng Diyos. Para tayo po ay lumago. Pangalawa, fellowship. Fellowship. Para alang sa mga bago, no? Fellowship, napakahalaga yung fellowship. Bakit po mahalaga yung fellowship? Para po mas lalo po tayong magkaroon ng intimate relationship sa isa't isa. Ano tayo ng intimate relationship? Ano po ibig sabihin ng intimate relationship? Para mas lalong nagkakakilanlan, mas lalong sulit ang samahan, sulit ang relasyon. Yun pong ibig sabihin po no? Yes! Sabi po ng Bible, nung tinanggap po natin ang Panginoon si Kristo bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas, tayo ay anak na ng Diyos. Meron na tayong relasyon sa Panginoon na siya ang ating Ama, tayo po ang kanyang anak. Anak na po tayo ng Diyos. Pero alam niyo po, huwag nating pabayaan yung ating fellowship sa Diyos. Sapagkat napakahalaga po yung ating fellowship sa Diyos. Kapag napakalapit po natin sa Panginoon, iadya po tayo ng Panginoon sa mga bagay na masama. Ilalayo tayo ng Panginoon sa mga taong mapanakit, mapanghusga, manluloko. Sapagkat malapit tayo sa Panginoon, ang nilalakaran po natin ay prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Ano po ba ang pagkakaiba po ng fellowship sa relationship? Malaki po ang pagkakaiba. Yung relationship, hindi na po yun nawawala. Pero yung fellowship, nawawala yun. Pero ang gusto ng Panginoon, pag mayroon na tayong relationship sa Kanya, dapat tayo ay may fellowship. Kaya nga nawawala yung fellowship po natin sa Panginoon sapagkat mas pinapakinggan po natin ang gusto ng ating damdamin at takbo ng mundo. Kaya once na napakinggan po natin o ginusto natin yung takbo ng mundo, mawawala tayo sa fellowship ng Diyos. Tulad po ngayon, tawag po na isa sa mga tawag po natin, kaya nga po sa ibang mga simbahan, yung business church po yung kanilang tawag sa kanilang simbahan, fellowship. Fellowship. Christian fellowship. Kasi yung pinahalagaan po nila yung fellowship. Isa po sa ginagawa po natin ngayon, na hindi lang po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kundi nag-fellowship tayo ng salita ng Diyos. Para mas lalo tayong tumibay, lumago, espiritual.
So, kailangan po natin ng fellowship. Yung fellowship, yun po yung mas lalong dikit sa Panginoon. Yun po yung mas lalong pagkilala sa Panginoon. Parang yung magkaibigan. Kung yung magkaibigan ay lagi magkasama, kung saan siya kakain ay doon din siya kakain, magkakilala na sila sa isa't isa. Tingin pa lang, nagkakaintindihan na sila. Alam mo kung bago na-develop po yung intimate relationship nila bilang magkaibigan. Kaya yung mag-best friend, mas nagkakakilala lang sila sa isa't isa kumpara sa kaibigan lang. Kaya may best friend, di ba, BFF? Meron kang BFF na tawagin na kung saan mas nakikilala ka siya. Magalabi po, walang pinakamagandang BFF natin kundi ang ating Panginoon. Kasi pag kilala po natin ang ating Panginoon, alam po natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Tayo po ay magpalago spiritual. Huwag po natin kaligtaan po yung pagtitipong gaya po nito. Inutos po ng Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag kaligtaan ang pagtitipon. Huwag kaligtaan ang pagsamba. Sapagkat dito tayo ay matututo ng salita ng Diyos. Tayo po ay mayroon pong fellowship sa isa't isa. At ang pakinabang, kapag tayo po, iniibig po natin yung fellowship po natin sa Diyos, alam niyo kung sino ang makikinabang? Tayo din. Lahat po, lagi po, ang balik sa atin kung ang nalalalhati ang Diyos, tayo pa din. Remember, sabi ko po, kanya-kanya po tayo ng pananagutan. Kanya-kanya tayo ng pananagutan. Kaya individual po dapat yung ating pong intimate relationship sa Diyos, kung paano natin siya binibigyang halaga sa ating buhay. Kaya mas pinapahalagan po natin ang Diyos sa anumang bagay sa mundong ito, ikaw yung taong pinakapalad. Binibigyan ba natin ng halaga ang Diyos? Amen. Binibigyan ba natin siya ng panahon? Binibigyan ba natin siya ng panahon para tayo makipag-usap sa Kanya? Binibigyan ba natin siya ng panahon every Sunday para tayo ay makarinig ng Kanyang salita? If we have the desire like that, then mapalad tayo. Bakit? Sabi ng Psalm 37 verse 4. Ano po ang sabi ng Psalm 37 verse 4? Mga pag nalugod po natin ng Diyos, ibibigay niya yung nasa ng ating puso. Kaya ang goal natin para ang Diyos ibigay niya yung nasa ng ating puso, ang goal po natin lugurin ang Diyos. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Ano ba yung nasa ng puso na mabuti? Yung desire po dyan, mabuti na desire. Kung ang desire mo ay mabuti, pagkakaloob ng Panginoon. Kung ang desire mo ay may ahon ng Panginoon, may ahon yung pamilya mo, ibibigay yan ng Panginoon at gagamitin ka ng Diyos. Kung ang desire mo magkaroon balang araw ng maayos na pamilya, hindi yung pamilyang wasak, ay magkabibigay ng Panginoon kapag na-delight mo siya. Kapag na-delight natin siya. Kaya mapapalad mga bata, mga kabataan Pwede pang itama yung pundasyon. Bakit? Nagsisimula pa lang Saan po ba tinatama ang pundasyon? Hindi ba sa simula pa lang? Bago ang isang tao gagawa siya ng pamilya, ang pinamaganda pagsisimula nung ikaw pa ay wala pang relasyon sa mga dalaga at mga binata. Doon po prepare yung pundasyon ng isang pamilya. Kasi kung nakatayo na yung pamilya, siya lang mag-iisip ng matibay na pundasyon, hindi na. Bakit? Itayo na Kaya ang pinakamaganda, habang maaga pa. So, ang hirap na kasing itama, kapag maliban lang kapag ikaw ay willing na magsakripisyo. Diba? Nagtayo ka ng 4th floor. Pagkatapos ng pag-isip-isip mo pala yung pundasyon ay 2 hollow blocks lang.
pwede namang itama yun. Kaso nga, willing ka bang gibain lahat yun? No? Gumastos ka na ng 20 million. Tapos willing ka bang gibain lahat yun? Di ba? Hindi ka mahirap para itama yung pundasyon. Kaya nga po, no, pinakamaganda, habang mga kabataan ay nandito at nakikinig ng salita ng Diyos, tama na natin yung pundasyon. At ang pinakamagandang pundasyon po natin, para laging tama, huwag tayong luwalis sa Diyos. Huwag natin pabayaan yung fellowship natin sa Diyos. Amen. Oo. Huwag mong pabayaan ang fellowship sa Diyos. Sa baton po tayo lalago. Itang-utang ibibigay ng Diyos yung nasa ng iyong puso. So tayo po ay lalago sa salita ng Diyos. Tayo po ay lalago sa fellowship. At alam mo, para mas lalo tayong lumago, panghuli. Alam mo, para mas lalo tayong lalago, mag-involve ka sa gawain. Mag-involve. Alam niyo po, lumago ako sa pag-involve sa church. Lumago ako. Actually, hindi naman ako nag-volunteer. Hindi ako nag-volunteer. Siguro yung pastor ko nakikita niya yung kakayanan ko. At willing naman akong matrain noon. Sabi sa akin yung pastor Ray, actually anniversary nila ngayon. Tumawag siya sa akin, pinakita niya yung evangelistic meeting nila kahapon, ng target ko nila ay 300. Kita ko po yung buwan ng simbahan, nakalatag na. Tumawag siya sa akin at para prayer request. Pag-pray mo nga na matarget namin yung 300 souls. Mamaya, tumawag sa akin alas 3. Sumula nila alas 4. Nakita ko po punong-puno yung church ng mga kaluluwa. Amen? Amen. Sabi niya sa akin noon, diba? Meron akong nakikita na pwede mong gawin. Una, pwede ka bang magpawin sa church? Sabi ko, hindi ako marunong kumanta. Hindi ako marunong mag-beat. Hindi. Kung may desire ka, maglito sa Panginoon, bibigyan na yan. Sabi ko, subukan ko. Subukan ko. Natuto naman. No? Subukan mong mag-practice ng gitara, natuto naman. Sinubukan kong lahat. Involve ko na yung sarili ko sa church. Full time na ako. Full time ako doon. Natuwa-tuwa akong mag-drive. Nag-drive ako sa church. No? Sumasama ako sa winning. Sa madaling sabi, in-involve ko na yung buhay ko sa ministry. At muat-muat di ko alam, wala na pala ako sa mundo. Hindi ko na ninanasa yung gawin ng mundo. Ang ninanasa ko na ang gawain ng Panginoon. Saan nagsimula nung ako ay nandito. Maliban sa huwag natin pabayaan ang salita ng Diyos, huwag natin pabayaan ang ating mga fellowship sa Panginoon, sa kapatiran. Pangatlo, mag-involve. Kasi nga, hindi tayo magkakaroon ng paglago. Hindi tayo mabilis lumago kung wala akong involvement. Bakit ko? Halimbawa, wala kang minister church. Wala namang inaalala ng responsibility. Kung wala kang inaalala ng responsibility, ayaw mo manunuli, okay lang. Parehas lang. Bakit po? Wala ka namang involvement eh. Diba? Diba sa loob ng bahay, gano'n mga anak? Kung yung mga anak hindi involved sa gawaing bahay, diba yung anak, gigising lang kung gustong gumising. Bakit? Wala namang involvement eh. Wala namang inaalala na responsibilidad na pag napabayaan niya to wala lang. Bakit? Hindi naman siya involved niya. Hindi niya ragdag. Bakit? Hindi siya kasi may responsibilidad. Gigising lang kung gustong gumising niya. Tawag doon ay tamad. Okay ah? Bakit? Hindi pa niya alam gaano yung pananagutan. Kakibat ko ng responsibilidad yung pananagutan.
Pero kapag ikaw yung na-assign na magsasayang ng umaga, iisipin mo na, di ba? Pag hindi ako gumising ng umaga, alis si mama ng maaga, hindi siya nakakain. Papasok kami lahat sa school, pag di ako gumising ng umaga, lahat kami walang babaunin, hindi kakain. Pero dahil ikaw ay responsable ng ate, kuya, ang gagawin mo gumising na maaga at magluluto. O di ba? Kasi alam mo yung epekto kapag hindi ka gumawa o hindi mo ginampanan ang iyong responsibility. Domino effect po yun. Hindi ka naglinis, hindi ka naghugas, hindi ka naglaba, mayroong epekto. At ipapakita sa iyo ng Panginoon yung epekto. Kaya ang gagawin mo, magiging responsable ka. O di ba? Pero hanggat hindi nagsising in sa atin, sa ating isipan yung pagiging responsable sa gawain, hindi natin yan ipapahalagaan. Diba? Minsan magtuturo na tayo. No? Ikaw nakasayo ng nabubugas, sabi mo, sabi na lang ako. Pinabayaan mo. Kaya yung mga ipis nag-pesta. Ate kayo, pagkain dito, kainin natin. Yung mga ipis, diba? Pagmulan ng sakit. Hindi lang ipis, daga. Diba? Dalawa sa ang epekto, diba? Makakuha ng sakit. Sa ministry, pero din po, no? Kapag hindi po equally distributed po ang ministry ng Panginoon, mahirap po yung mag-progress. Kaya dapat distributed din. Parang pamilya din, di ba? Yung nanay mo, lagi na lang parang doon po siya na ng lahat yung gumagawa, ay laki mo na, kawawa yung nanay mo. Hindi ka ba naawa sa magulang mo? O di ba? Gising ng umaga, siya yung magsasaing, ipagpapansya ka pa, ipahatid ka pa sa school, and then magsasaing ulit, ipagpapansya ka, ipaglalaba ka, bibigyan ka pa ng baon. Yeah? Eh, malaki ka na, dapat, it's time to pay back. Sabi mo, ma, ako naman, malaki na ako ngayon. Alam ko na magsaing. Pwedeng mas masapakinggan sa magulang yon, di ba? Tuwang-tuwang magulang mo nun, pag sinabi mo, ma, pwede bang ako ng bukas